Ayun o. Dati ako yung nandito. Ayan, good morning mga kabady. Panibagong araw at panibagong vlog at panibagong blessing. Dahil every gising po is a blessing. Ayun o. Kamusta po mga minamahal kong mga kabady? So palusong po tayo sa Lucky Farm. At ngayong araw din mga kabady, may inaasahan tayong darating na bisita. Yung bisita natin darating ngayon si Tita Guada. Ayan. Shoutout din kay Tito Robert at kay Tita Lolita. Ayan, kamusta po kayo? At sana po nasa maganda kayong kondisyon. Ayun. And God bless po sa inyo. At si Tita Guada po mamaya nandito. So pumunta muna tayo sa Lucky Farm. Tanghali po kasi dating si Tita Guada mga kabady, mga 11 to 11:30 daw po. At inaaya niya kami na kumain sa labas. Sabi ko sa kanya kung okay sa kanya, dito na lang malapit sa amin kay kila Kuya Pres Amang. Ayun o. Shoutout Kuya Pres. Dito para medyo malapit lang. At okay naman. At natin mamaya mga kabady. At ngayong araw din mga kabady, ngayong umaga, dumating na yung buho natin no, isang araw pa. OMG, every gising isa gastos. Okay lang yan. Sa una lang talaga mabigat yan mga kabady. Pero pagka meron ka na yan, sa susunod na karapping mo, bibili mo na lang, buto na lang, ha? Sabi nga, masarap na mahirap yung bumabasal. Kahit saan bagay, di ba? Kung alam ba, bumili ka ng sasakyan, basal, yung bago, brand new, di ba masarap na mahirap kasi may obligasyon kang hulugan siya, parang ganun lang din yun mga kabady sa balag. Masarap na mahirap pagka basal, di ba? Tapos yun nga, yung land prep natin mga kabady, bigla lang ako natuwa doon sa land prep natin kasi imagine niyo, nakita niyo naman sa vlog natin, land prep pa lang talagang parang panalo na. Ang ganda ng ganda ng kinalabasan ng land prep natin sa pagkaka-stable tsaka sa roto. Tapos sinundan ng yan mga kabady, ng kalabaw. Medyo nakadaop siya, gawa ng paplastikan nga natin. So eto na yung madugong parte ng ating cropping ngayong taon. Madugo-dugo. Sa sitaw kasi namumuhunan lang tayo na nag-average ng mga 40,000 o minsan 30 to 40. Ang pinakamataas na puhunan namin sa sitaw 47, yan, mga ganyan. Pero yung cropping natin na to 100,000 mga kabady. Kaya talagang mabigat. Kaya nga, siyempre pagka naglabas tayo ng malaki, so malaki rin yung chance na manalo tayo mga kabady. Hindi natin malalaman yan kung hindi natin susubukan. So ulitin ko ulit mga kabady, ang pagpa-farm po parang pumapana sa dilim. Ganon kahirap o ganon kasakripisyo mga kabady. Walang kasiguraduhan kaya nga. Pero lumalaban at tuloy tayo sa pagtatanim. Awa naman ng Panginoon mga kabady, hindi pa tayo tinatamaan ng matindi. Halos naman, goods naman lahat ng cropping natin mula nung nakuha natin sa Lucky Farm. At yun nga, hindi pa tayo natalo. Tumatabla, kumikita ng konti, sapat na yun mga kabady. Hindi naman tayo nag-aangat ng malaking kita, yung sakto lang. Yung kaya makakabuhay naman ng pamilya kahit pa paano. O nga pala mga kabady,
Hindi ko kasi nakalimutan ko yung exactong date eh, pero 1 year na yung ano natin, 1 year na si Lucky Farm. Mamaya tatanong natin kay Paring Carlo. Paring Carlo matandahin sa ganyan eh. So 1 taon na tayo kay Lucky Farm. So imagine niyo ganun kabilis. Yung kalamansi natin eh mag-1 taon na rin sa 17. So yun lang. Na-share ko lang sa inyo mga kabady yung ating palaya crop na dugu-dugu. So dumating yung aming buho mga kabady sa 2,000 pieces. So ang isang piraso is 15 pesos naman. So kaya buho pa lang 30,000 na mga kabady. Sa roto natin nasa mga ano yan, 3,000 to 3,500. So 33,500 na. Yung nalobat mga kabady yung GoPro. So yun nga, yung buho natin o yung vehicle natin eh, nasa 30,000 na mga kabady. Tapos yung ating pagpaparoto is ilagay na natin sa 3,500 na lang. Pero 3,800 per hectare yun eh. So sabihin natin 3,500. So 33,500. Sa pagpapakalabaw sabihin natin 2,000. So 35,500. So wala pa yung ano, wala pa yung kurudo. Tapos na nagpa-stable naman tayo is 2,000. So 37,500 bukod yung kurudo. So yun na yung ano natin sa land preparation natin mga kabady. Wala pa yung plastic mulch, wala pang alambre. Although may alambre tayo dyan, pero bibili pa rin tayo mga kabady. Siguro mga 2 rolyo o 3 rolyo, mga ganon. Mga 2 lang siguro, estimate ko. Diba? Nakakatuwa mga kabady yung kahit wala tayo eh tuloy ang trabaho. Kagaya ni Kuya Rodel, nandiyan siya natulog, nagpatubig siya kasi nga balita ngayong araw o ngayong petsa is mag-shutdown daw ang ilog. So medyo mahaba-haba daw ang itatagal, kaya pinatubigan ni Kuya Rodel yung kalamansi sa kabila. More tips. I give it some good. Rico. So remind ko lang mga kabady. So bawat isa sa amin eh may mga rest day naman mga kabady, yung iba ayaw lang nilang gamitin. Pero anytime naman mga kabady, pwedeng mag-rest o magpahinga. Wala naman pumipigil dahil karapatan po ng bawat isa 'yon. Ang pakiusap ko lang sa kanila mga kabady, wag lang nilang itataon na yung wala ako, para siyempre kung wala ako tas wala din sila, wala na, di ba? Kailangan kung mag-rest day, kailangan yung hindi sabay-sabay. Hindi pwede yung sabay-sabay kami, o hindi pwedeng na mag-rest day sila na yung wala ako. Kumbaga para may kapalit eh, ganun yung mga kabady yung setup namin dito. Na yung iba kasing ano, hindi siguro na intindihan o hindi nakuha. Ayun, mga ganun mga kabady. Kaya yun, explain ko lang din sa inyo na kumisan siyempre natataon, nasasabay, pero hindi naman lahat kami. Kaya kunyari si Kuya Rodel hindi papasok, si Chong din ganun, silang dalawa. So okay lang yun. Huwag lang yung lahat eh wala. Mahirap yung walang ano dito, walang tao. Kaya ayun mga kabady, hindi ko pa rin alam kung na si Paring Carlo, pero so yan mga kabady, pakita ko sa inyo yung ginagawa naming binhi dito. Itong isang tudling na to, yan, ito, yan, hanggang doon. Hindi namin pinipitas yung bunga niyan mga kabady, kaya yun yung mga kabady, yun yung bunga nila, oh. Gulang na, pinagugulang namin dyan. Yan. Yan. Lahat yan mga kabady, tingnan nyo hanggang doon. Para sa susunod, yan ang gagamitin nating binhi. So regards din pala doon sa mga nag-comment about do sa upo. Yan o, yun yung dami.
Pangit na pong binhi mga kabady yung ganong klase na second generation. Ewan ko ba, hindi kagaya na sitaw na pag nag second generation kay maganda naman. Sa upo kasi mga kabady, nagiging ano yung bunga niya, paano ba to, parang style ano ba, bombilya. Parang ganun yung magiging hugis ng bunga niya pag second generation. Tsaka hindi siya gumaganda o hindi lumalaki ng maganda yung nagiging bunga ng second generation na upo. Kaya mauuwi lang siya sa segunda o kaya RR. Ayun, ganun. Ganun din naman sa ampalaya mga kabady. Pag second generation yung binhi mo, siyempre gagastusan mo din yun. Tapos halos same lang sila na magiging bunga. Ganun. Na hindi ganun quality, hindi ganun ka quality. Tsaka baka mauwi lang din sa segunda. Kaya sitaw lang po ang ginagawa namin second generation. Pagdating sa upo, ampalaya, okra pwedeng second generation mga kabady. Ito, saan yung dinaop nila? Ito, ganda mga kabady. Land preparation pa lang. Ayan, nadukit na rin pala ng kalabaw mga kabady. Gawa na rin yung pilapil, nagpapatubig, gawa ng yun nga, mag shutdown daw mga kabady. Ito na yung buho natin. Ang ganda, malalaki tsaka makapal, ayos. So ang isang piraso niyan mga kabady is 15 pesos. Tingnan nyo yung pito, kapal goods, magulang yung ano, mga buho. Ito, gawa na yung paligi mga kabady. Papatubig kagabi si Kuya Rodel, so ngayon si Chong. Ganda, nakakatawa yung land preparation mga kabady. So yung tudling na to, ayusin pa yan mga kabady. Laki na ng mga kalamansi natin dito. So ito yung magiging tudling, ay lumubog. So ito yung magiging tudling natin sa ampalaya mga kabady ito. So yan, iayusin pa ng ano yan, yung kung tawagin namin sa rulgamat o ano bang ibang tawag doon, piko, tama ba? O ararong kamay, yun Tagalog. Ayun, gumawa ulit na sangka dito. Ayos, galing talaga nila kaka. Ito kasi dito sa parte na to, mataas to hindi inaabutan ng tubig papalahin na lang siguro yung gawin doon. Dati walang sangka dito yan, walang paligid dito yan. Ngayon pinalagyan ni Kuya Rodel para magkaroon siya ng ano dyan, ng batangan o magiging daan. Pagka kasi nilargo natin yung balag mga kabady, kung imagine niyo mula doon sa dulo ng kalamansi at saka ito yung pangalawang paligi, tatlo yung paligi niya. Sandali, isa meron sa gitna at saka doon sa bungad. Kung lalargo natin yan at walang patid dito, mahina yung tayo ng balag pag ganun. Kailangan hindi ganun ka layo yung hatakan ng alambre, kasi na magdadala dyan alambre tsaka mga serga. Kaya yan, ganyan lang kalayo mga kabady. Ilang kalamansi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ang pagitan ng kalamansi is G's 10 feet. So yun, kayo na lang ma-estimate nyo na yan mga kabady. 10 feet magmula sa kalamansi na to hanggang dito, 10 feet. So 13 puno. So ganun lang ang ano niya, pagitan niya. Batangan na yan. Ibig sabihin mga kabady, batangan, magkakaposte na siya dito. Magkakaposte siya dito. Tapos dito yung serga sa dulo nitong sangka o yung paligi. Tapos ayun pa yung mga buko natin. Ito nyo ba mga kabady, nakakalat na. Ayan, meron doon, ayun. Tapos meron pa doon. Hindi ko alam kung meron na sa taas. So tapos nang patubigan yung taas, so ito na lang halos sa ito tsaka yung kalahati doon. Mayayari naman siguro ngayong maghapon. Matagal lumusad ang tubig pag ganyan mga kabady, kawa nang nakabungkal yung lupa.
Siyempre tatagos muna yan sa ilalim bago lumakad, bago umusad yung tubig, di ba? Hindi kagaya ng patag, yung hindi pa nabubungkal yung lupa, dire-diretso lang yung tubig. Pero mas maganda sa land preparation yung ganyan muna, para sumingaw muna siya. Ganda ng paligi, ang taas oh. So bakit nga ba may paligi mga kabady? Kaya po may paligi, yan po yung magiging control natin sa tubig. So dyan dadaan yung tubig sa paligi. Kaya kailangan mataas yung pilapil o yung pinakataron niyang ganyan oh. Para kung saan mo gustong papuntahin yung tubig, pipigilin mo lang siya gamit yung pilapil na yan, yung putik na nasa gilid na yan. Para dun mo, kung saan mo gustong patapunin yung tubig, dun lang siya magpopondo, dun lang siya tatapon. So ayan mga kabady, ito tapos na to, itong area na to, na ano na rin ng kalabaw. So bayaran time na. Wag na lang yung mga nakaraang cropping natin, nakatabi naman, at yun yung gagamitin natin pambayad. Tsaka ito, pambili ng iba pang expenses. Itong palay tayo kukuha mga kabady. Tsaka dito sa sitaw, yung puhunan nating ginamit dyan sa sitaw, nagagamit na rin natin dito yan. Dito ang takbo lahat niyan dito. Itong palay, tsaka itong sitaw, dyan tatakbo yan. Tsaka yung puhunan natin doon sa mais mga kabady, na almost 30,000. So yun yung gagamitin natin pambabayad sa buho. So iikot lang natin yung puhunan natin. Chong, how are you Chong? How are you? Are you okay? Are you okay? Hadi. Hadi. Naya ko siya magkape mga kabady, titignan naman doon yung tubig niya. So yan, pagkaganyan mga kabady, pwede na tayo maghulip ng kalamansi. Yun naman na yung huling pasok ng mga makina dyan. So susunod dyan, kalabaw na lang. Puro kalabaw na lang kung magpapasingaw man tayo. Kinananda na siyang yung tubig niya. Mahina daw magpatubig yung aircon mga kabady, malakas daw yung RD. Yung aircon kasi doon nakatutok sa ilog. Dislike. Ito, nagpatubig dito kagabi si Kuya Rodel, itong area na to. Ngayon daw si Kuya Rodel, tinatanong kay Chong kung nasan. Tulog daw, papahinga yan mga kabady. Pumusit yata Chong. Hindi. Ito na lang naman mayayari ngayon yan. Wala na daw kurudo yung generator. Ito yung gumawa ng kulong-kulong ng baboy. Sa mga kabady, at putuman tayo sa kubo. Gawa tayo ng kape. Ay, makapagkape muna. So pagka kasi nagtatayo ng balag mga kabady, mas maganda yung maraming batangan. So syempre magtatanong yung iba, ano ba yung batangan kabady? Turo sa inyo mga kabady yung batangan. Mas mainam kasi kung kawayan ang gagamitin. Pero kung wala naman, alambre. Ito mga kabady oh.
Kung halimbawa, ito yung dulo, tapos nandun yung dulo. So ito, instead na alambre, para mas matibay sana, kawayan dapat yan. Diretso mula doon sa dulo hanggang doon sa dulo doon. Dapat yan kawayan na nakaganyan. Kagaya nito. Dahil wala kaming kawayan, alambre yung ginamit namin. Pero mas matibay kung kawayan nyo nandyan. Tapos kung ito naman, ganun din. Kung ito yung dulo mo, tapos nandun yung dulo mo sa kabila, dapat yung alambre na yan, kawayan yan. Mas matibay ang balag pagka ganun. So yun yung tinatawag naming batangan mga kabady. So batangan yan, kawayan. Diba mga poste yung posting kawayan yung dulo. Ganun din sa dulo niya, posting kawayan. Ganun din sa kabila, magkabila, kawayan, tas serga. So sigurado pag gaganon yung balag mo, matagal lang aabutin. Tsaka check mo rin yung mga staka o yung pinakatulos mo na kinakapitan ng alambre, kung matibay pa ba bago ka mag crop ng kung ano man. Kasi ang ampalaya mga kabady, napakabigat nyan, lalo pag umakyat na yung andito na sila, nasa kilikili na, napakabigat nyan. Ito ang lagi dapat sinecheck din mga kabady, importante. Ito yung tinatawag na staka o pinaka serga nya. Ayan. Ayan, ganyan. Ito, ayan. Ito dapat yan, sinecheck yan bago kayo magtanim ng kung ano man, gaya ng ampalaya, upo, patola. Kasi mabibigat yan mga kabady. Kasi once na may tanim kayo at bumagsak yung balag, mahirapan na magtayo, tsaka masasaktan ng gusto yung halaman. Kaya bago tumanim, kailangan naka-check, double check. So kami kasi pagka tatayo ng balag mga kabady, talagang number 1 priority namin pagka unang tayo ng balag, ampalaya talaga. Ampalaya ang inuuna naming itanim. Alright, kumulo na yung tubig natin mga kabady. Dami ko sinabi, no? Hindi, para lang ma-explain ko sa inyo ng maayos tsaka ng maigi, para siyempre mga viewers natin na gusto rin maintindihan, para malinaw ba. Ano lang naman yun mga kabady. Siyempre nga, i-share ko lang sa inyo mga kabady yung nalalaman ko tsaka yung mga experience ko. Hindi naman ako mag-share sa inyo ng hindi ko pa nasubukan, kasi hindi ko alam sabihin pag ganun. Kailangan pag mag-share ka, yung alam mo lang, tsaka yung natutunan mo lang, nga yung experience mo. Ayaw ko mag-share sa inyo ng hindi na experience, di ba pre? Wala naman. Wala naman. Oh? Ganon? Ganon? Putol yan tayo si. Ganda ng spot mo dyan. Ano may chenso? May ito chenso? Oo. Pre, hawa ka naman, ano? Nakalapit mo muna, pre. Tinamaan ba? Oo. Ganda ng spot dito. Sa bahay may ano pa, may sima. Ano? Nakabaril daw sila, inulam nila. Malutong na itansi mo. Yan. May lamat yan kaya ganyan. Sayang. Araw naman. Ano yung hindi niyo? Siguro may mahigit 1 kilo yun. Ganon din napatid yung tansi. Nandito na sa may patola na to. Nakakakat na eh. Oh, Pumiksing ng ganon. kapatid. Napatid.
Pwede kaya pintay-dive. Malo na yung tansi, malutong na. Nagpakarga ka, di ka bumiling bago. Ano? Tansi. Iital siya niyan, dala-dala. Iniram ko lang ito sa bayo ko to. Ganda dyan bago. Para kahit malaki, hindi maano. Iniram ko lang sa bayo ko to. Yan. Ah, ganito. Nylon. Ewan ko yung tansi ko dun kung matibay pa yan. Mamaya makapananghali. Pagka galing natin kumain doon sa ano. Kunin ko yung tansi. Balang. Balang. Sima. Meatlog na yung bibe. May uwi ko na pag nakain ng amaga, kulang sila eh. Eh, may meatlog na nga yan. Paglabas na may sisiw na. Hinahanap ko naman yung bigla na. Mga buddy, hanapin muna natin yung pugad ng ibang bibe kung saan may itlog. Hindi umitlog doon sa ginawa nila dito eh. Itlogan nila iso. Ganda ng itlog. Pero may itlog na dyan. Kasi pinakakain ng umaga, kulang sila ng dalawa. Kala ko ahas, bulan lang pala. Tabili. Tabili. Ayun. Pre, eto. Ah, lumulukob na. Kaganda ng pugad niya. Hindi ko na, matitrace natin yan eh. Malagyan ng ano, ng salindong. Doon mga kabady, no? Lapit natin camera. Dami, no? Dami ako yung sandit. Lukog ka, nagdalagas na ng balahibo eh. Na-trace natin yung isang pugaran mga kabady. Dami na palang itlog. Init eh, mamaya hapon titin ako sa gawin kung meron pa. Isa lang kayo umiitlog doon o dalawa? Isa lang kayo umiitlog doon o dalawa? Dalawa siguro yun, karami na yun. Dami eh. Init. Alam nyo nga. Ganda na ng mangga natin mga kabady. Ito mga kabady binhi oh. Malapit na namin mapuno yung isang Wilkins. Ilang litro yun? 7 liters no? Ito yung ginagawa namin binhi mga kabady. Purong Star Premium ayun oh. Yan yung buto niya kaganda. Hindi namin pinagsasama to kasi although may halo rin to. Ito tingnan ito. May halo tong premium ayan. Pero ito puro. Ayan, ganyan yung tsura ng buto niya. Kalating puti, kalating brown. Tatanim namin ito sa maliit na balag din para pure siya na ano. Sa presyo kasi mga body, medyo maganda yung presyo nito no pre. Kaya lang hindi ganun kakapal yung bunga niya, hindi ganun karami. Ito si halo to. May Galante, may Star Premium, may Verdana. Sorted. Ano pa mga bad, baka ito lang may 1 kilo na to eh. Baka hindi lang. Kaya lang pipiliin pa to kagaya nito mga ganitong itim na bulok. Hindi na pang ano yan, pang sama. Ito puro. Ito yung tinuro ko sa inyo mga body. Kaninang ginagawa namin binhi. Hindi namin pinipitasan para yung gagawin namin binhi. Pakita ko sa inyo yung nagawa na namin binhi. Marami-rami na rin. Ito meron tayo 1 litro dito. Ito. Yan. Tapos ito. Wala mapupuno na. Mahahati pa lang pala. Ito ako bali. Saka yun nando sa may ayan. Saka yun nando sa planggana. Kaya pa naman tayo makukuha dyan.
Target namin mapuno to. Tsaka meron pa dito sa mga bote. At marami tayong punla o binhi. Alright mga kabady, uwi muna tayo at ay, alas 10 na. Uwi ko dito, may pugad din dito yan. Babalik na lang tayo mamaya pagkatapos. Nga pala, birthday ni cameraman ngayon mga kabady. Hindi ko na makalimutan. Happy birthday sa'yo cameraman. Sana marami pang birthday siyempre. At ang importante siyempre good health. At enjoy your day. And sana yung mga pangarap mo matupad. Samahan mo lang ng sipag at tiyaga. At dito lang kami nakasuporta. Ayan. God bless sa'yo. At enjoyin mo yung kaarawan mo. Ayan. Happy 28th birthday sa'yo cameraman. Pauwi na tayo para makagayak din tayo, makapaligo. At mamaya babalik na lang tayo dito mga kabady para patuloy natin yung ibang trabaho dito sa Lucky Farm.